Welcome po sa ating church, maging sa ating mga first-timer po dyan. Pwede po bang kumaway-kaway kayo? Welcome po sa Vision Church. Ayan. So, sige, pakita na natin. Nasa series po tayo ng Guardian of the Next Generation. At nasa week 6 na po tayo sa ating series. Wow! 12 series po ito. So, kalahati na lang. Matatapos na tayo sa series natin at may panibago tayong series, kaabang-abang po yan. Napaka-timely po ng next series po, no? So, ready na? Huwag mo kayong magulat, ha? Ayan. Digital discipleship. Okay. Yung video na napanood natin kanina, lahat tayo nakakakita ng ganyang eksena. Tama? Minsan sa iba, pero madalas sa atin. Sa atin mismo. Madalas sa pamilya natin, sa ating anak, wala pala akong anak. Pamangkin, anak, ay nakikita natin mismo, ano? Our phones, our gadgets, were made to serve us. Tama po ba? Were made to serve us. But many of us have become servants of our phones. Amen? Ang technology ay dapat tool. Pero sa totoo lang, minsan tayo ang nagiging tool ng technology. Tama? Madalas pa. At hindi lang ito tungkol sa cellphone, mga kapatid. Ito ay tungkol kung sino nga ba ang humuhubog na sa atin. Sino na nga ba ang humuhubog sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso. And the truth is, every time we scroll, every time we watch, every time we follow, something or someone is shaping our minds and our hearts. Tama ba? Kaya alam niyo po ba, grabe naman yung babala ni Pablo. At hindi lang siya babala, talagang siya ay nagsusumamo. Nagsusumamo siya sa mga taga-Roma, mga believers. No? Ang sabi sa Romans 12, verse 1 and 2, therefore, I urge you, nagsusumamo ako sa inyo, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Now, bigyan ko lang po kayo ng background kung bakit naisulat ito ni Paul sa kapanahunan po niya. Now, the book of Romans po ay sinulat po ni Apostol Paul around 57 AD while he was in Corinth. Now, anong ginagawa ni Paul doon sa Corinth na lugar? Siya po ay may mission. Pangalawang mission niya po ito, to evangelize, to share the gospel of Jesus, at magtayo po ng church. Ayan. So, si Paul po ay nagstay po doon sa Corinth, mahigit po 1.5 taon. Ayan. So, ang Corinth ay isang malaking lungsod sa bansang Greece. Isa sa pinakamalaking lungsod sa bansang Greece po iyan. Ito ay pinakamayaman at pinakamaunlad na syudad sa Greece. Matatagpuan ito sa pagitan ng dalawang dagat, kaya ang lugar na Corinth ay talagang sentro talaga siya ng kalakalan, sentro po siya ng negosyo. Ayan. So yan ang Corinth. Yan naman po yung Rome o lugar na Roma. So,
Ang Roma ay magiging pangatlong misyon niya yan. Pero bago pa siya pumunta sa Roma, nasa Corinth ho yan si Paul. So ang layo po ng Corinth papuntang Rome, nasa 600 to 700 miles. So para po siyang Luzon to Mindanao. Ganun po kalayo. Tapos, para din po ma-imagine ho natin, dahil ang sabi kasi, base sa research ko, napagitaan siya ng dalawang dagat. So imagine na lang ho natin na sa Visayas, si Corinth. Kaya, sentro ho siya ng kalakalan, sentro ho siya ng mga negosyo talaga. Pero ang layo ho niya, nasa Luzon at Mindanao. Ganyan po yun ha, para talagang ma-visualize ho natin, So, ang Corinth, gaya na nasabi ko sa inyo, napakamayaman at napaka-busy na port. Okay? So, dahil napaka-strategic ng lugar na ito, napakaganda ng lokasyon na ito, maraming mga mangangalakal, maraming maglalakbay, mga travelers, talagang laging nagpupunta doon, mga dayuhan, ganyan. Kaya puno ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Kaya mayroon tinatawag na diverse na ang kultura doon. Kasi iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lugar, iba't ibang kultura, iba't ibang tradisyon, ang napupunta doon sa lugar na yon. Ayan. So, ganun pa man, kahit napakayaman at napakaunlad ng lugar na Corinth, ganun din po kayaman at kaunlad ang kasalanan doon. So, laganap lahat ng mga bisyo, lahat ng immorality, idolatry, nandun ho lahat. So, si Paul, habang nandoon po siya sa Corinth, siya ay nagsulat. Ayan, yung sinulat sa Romans 12 verse 1, nagsulat siya. Bago pa man siya pumunta ng Roma, nagsulat ho siya. At nagbabala, na nakita ni Paul kung paano madadala ang mga Kristiyano kapag magiging ganito pa rin yung sistema ng mundo. So, nais ni Paul na balaan ang taga-Roma. Di ba? Pangalawang mission niya sa Corinth, pangatlong mission niya, pupunta siya ng Roma. So, bago pa siya pumunta ng Roma, binalaan na niya ang mga believers sa Roma. Nagsulat po siya sa Romans 12. Ayan, yung Book of Romans na yan. Bakit? Dahil alam ni Paul na ang Rome ay mas malala pa kaysa sa Corinth. Dahil ito ay sentro ng empire. Mamaya malalaman natin. Sentro ng kapangyarihan at sentro ng kasalanan. So, nakita ni Paul yun, kaya nagsulat siya. Kaya nga sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yun ang sinulat ni Paul sa mga taga-Rome. Kasi noong unang panahon, may tinatawag na emperor worship, na kung saan sinasamba ng mga tao yung mga emperor, na parang Diyos na nila. So doon po yung sa Rome. Alam niyo po yan. Kaya binalaanan niya yung mga mananampalataya doon, At kung ano ang sasabihin ng emperor na ito ay sinusunod ng mga tao doon. Ganun ba makapangyarihan yung mga emperor? So ang emperor po ay mas makapangyarihan kaysa sa president. Sa bansa natin, isang bansa, isang presidente. Tama? Nung kapanahunan po ni Paul, hindi lang po isa ang hawak ng emperor. Marami po, mga more than mga 15 na mga bansa ang hawak. So, imagine niyo kung gaano makapangyarihan yung mga emperor na yan. Hawak niya lahat. Hawak niya sa liig lahat. Tama? So, hindi lang yun. Nagpatayo pa ang emperor na ito ng ribulto para lang sambahin siya. Tignan niyo kung gaano kalala ang sitwasyon ng Roma. Tama? So, nagpatayo siya ng ribulto para sambahin siya. Kasi emperor siya makapangyarihan siya Tama? Alam niyo po ba na ngayon, wala na tayong emperor? Wala na tayong emperor na nakikita. Pero, marami tayong modern emperors. Amen? Wala na tayong emperor, hari sa mga hari, pero meron na tayong modern emperors. Ayan, na sinusunod ho natin. Ano yun? Social media. Amen? Mga trending. Ay, nag-trending
Yan, Gemini AI. Ay, may nakita akong, ay ba? Teka lang nga. Trending kasi eh. Yan na yung emperor natin. Tama, sinusunod na natin. Okay, ano pa? Fame. Technology. Minsan, nakikinig pa nga tayo sa emperor algorithm. Kesa sa tinig ng Diyos. Alam mo ba yung algorithm? Yung mga content creator natin, alam nila yan. Yung mga vloggers, alam nila yung algorithm na yan. Meron akong sample dito. May sample ako dyan. Next. Ayan. Kita nyo yan? May mga nag-comment din dyan. Noong time na yan, parang nakita ko lang din naman yun sa feed ko, di share ko lang din. Yan. Looking for kasama magsamgyup. Siya yung siya sana yung magbabayad. Yan yung share post ko noong September 13. Alam niyo po ba, nung bumalik ako sa feed ko, after 2 to 3 minutes, makikita mo na sa feed mo, puro samgyup na. Puro buffet na. Puro mga tapsilugan na. Napapansin niyo ba yun? Okay? How it works? Once mag-click ka sa post na yan, once mag-share post ka sa content na yan, matik, dadalhin ka ni algorithm sa content na doon. Pansin nyo. Merong kang cravings. Uy, ito pala yun. Mamaya yan, mga after 2 to 3 minutes, dyan sa feed mo, puro ganun na yung lumalabas. Kaya napapansin natin, pag may mga cravings ka, gusto ko yung ganito, gusto ko milk, gusto ko kape, lalabas na dyan si Starbucks, lalabas na dyan si Mawa, lalabas sa mga coffee shop dyan. Kasi, kung ano yung mga pinaglalaanan mo, talagang yun talagang lalabas, ano yung nilike mo, ano yung pinanood mo, ano yung shinare mo, talagang yun ang lalabas sa feed mo. Kaya minsan, gusto mo nating huminto sa kakascroll, patuloy ka pa rin nag-i-scroll. Why? That's the algorithm doing its job. Yun ang ginagawa ng algorithm. Kahit gusto mo nang huminto, 2 minutes na lang, maglalaban na ako. Natapos na lang yung 2 minutes, di ka pa natapos. Kakascroll. Kahit sa TikTok, tama? I-search mo dyan sa TikTok, ganito, ganyan. Pagka nasa feed mo na, nasa FYP ka na ng TikTok mo, lalabas na yun. Hindi ka na talaga hihinto dyan. Pansin niyo yun? Ngayon, alam niyo na, yung wala ka na nagawa sa gawaing bahay, wala ka na nagawang assignments, wala ka na nagawang trabaho, nabudol ka pa. Lalo na sa TikTok. Sa TikTok kasi, mag-search ka doon ng halimbawa, perfume. Gusto ko ng perfume ng ganito. Maya-maya konti lang, lalabas na yung mga puro perfume nag-o-offer sa iyo, mga nag-a-affiliate ng mga perfume, lalabas na yan. No? Nag-scroll ka na napakahaba, nabudol ka pa. Di ba? Nabudol ka pa. Bilang digital disciples, tinawag tayong huwag magpadala sa algorithm ng mundo o sistema ng mundo. Amen? Kundi hayaan natin na ang Diyos ang mag-program ng isip at puso natin. Amen? Parang tumahimik. Amen? Bakit ipinagsusumamo ni Pablo na ihandog ang ating mga sarili sa Diyos bilang buhay na alay? Ang tanong, meron bang patay na alay? Yes, meron. Kasi nung unang tipan, nung lumang tipan, kapag nagkasala ho tayo, di ba inihandog yung mga hayop? Dead sacrifice? Kung ang patay na sakripisyo ay hindi na pwedeng bawiin, dapat ganun din ang ating buhay as a living buhay na sacrifice sa ating Panginoon. Yan bang once na ibinigay na natin ang ating buhay sa Diyos, wala nang balikan dapat? No turning back. Amen? Dahil buhay na sacrifice para sa ating Panginoon. Dapat, kung kay Jesus ka, dapat kay Jesus ka lang. Kay Lord ka lang dapat. Amen? So, this morning, paano magiging buhay at pleasing sacrifice ang mga sarili natin sa Panginoon? Paano nga ba?
Number 1, resist the world's pattern. Do not conform to the pattern of this world. Now, ang salitang conform, ay galing sa Greek word na systematizo. Bahala na kayo dyan. To be shaped or molded according to something. Now, meron akong next dyan. Next slide. Example, yan yung clay. Sino nakakita ng clay? Lahat naman siguro nakahawak na, nakakita ng clay, ano? Yung molded na pancake na yan, hindi mo magagawa sa pancake, o kahit nga sa totoong, pancake maker hindi mo magagawa yung parang box-box na yan kung wala kang molde. Tama? Wala kang pancake maker. Hindi mo magagawa yan. The same with the clay. The same sa lanyera o sa puto. Hindi ka pwedeng gumawa ng puto na wala kang hulmahan. Hindi magiging leche plan yan kung wala kang lanyera. Kailangan mo ng molde. Naintindihan? Is to be shaped kasi or molded according to something. Now, ano ang lesson dito? Ganon din tayo, mga kapatid. Kung hinahayaan natin ang mundo, ang humulma sa buhay natin, magiging kagaya tayo ng mundo. Grabe na ang sistema ng mundo natin ngayon. Hindi na mabasta-bas. Amen? Ano bang sistema ng mundo natin ngayon? Kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, at paano tayo magdesisyon. Grabe na, iba na ang nangyayari sa mundong to. Pero kung si Jesus ang maghuhulma sa atin, magiging kawangis tayo ni Kristo. Tama ba? Kung hahayaan lang natin, kapatid, na si Jesus ang maghuhulma sa buhay natin, magiging kawangis tayo ng ating Panginoon. Amen? Now, meron akong mga example dyan. Tignan nyo yan. Ano sa tingin nyo kung bakit galit-galitan yung batang yan? Marahil merong hinihingi yan sa magulang. Tapos, hindi binigay. Kaya anong reaksyon? Galit-galitan. Tama o hindi? Sistema na kasi ng mundo natin yan, ano? Sila ang emperor natin. Tama? Mga magulang, napapasunod natin ang ating mga anak, mga pamangkin. Tama ba? Sila ang nagiging emperor. Next. Yan, bata. Sa panahon natin ngayon, para tumahimik ang bata, sige, ibigay mo yung cellphone. Para lang makapagtrabaho ka kung anong gusto mong gawin dyan. Tama, mga nanay, mga tita, mga kapatid? Tama? Agree. Tignan mo, bata pa yan, pero napasunod ka. Emperor ng buhay mo yan. Parang bang, wow, parang ako na magulang, wala na akong authority? Tama. That's the system. Sistema ng mundo yan. Kasi nahuhumaling sila sa trolalela, trolala. Nahuhumaling sila sa ganyan. Sino kaya dyan? Si Sampa na? Sino yung mga nahuhumaling sila? Alam nyo ba? Alam nyo na nauso yung may little soda pop. Yung ganyan. Alam mo, nagtataka ako kasi ako nagsusundo sa mga bata sa school, no? Bakit sa trending na ganito, yung mga bata, alam nila. Ang galing nila. Alam nila yung mga trending. Lahat sila alam nila yung, alam nila, mamaya na, grabe, ang tindi ng mga emperor of the world. Tama? Nagiging emperor sila. Ito pa, next. Ayan. Sa palagay nyo, ano nangyayari dyan? Natalo yan sa ML. Natalo yan sa Grow the Garden. Natalo yan sa Roblox. Kaya ganyan yung itsura niya. Ito pa ang nangyayari. Pag natalo yan, mainit ang ulo. Natalo ako, itatapon ang cellphone. Akala mo sa kanya. Yan kasi ang kapangyarihan ng emperor Kasi emperor makapangyarihan ka ba? Di ba? Yes, pwede walang wifi, walang data. Ano ba yan? Naglo-loading. Si mama, hindi ako mapa-hotspot.
Galit pa. O, syempre si mama, mapapasunod, emperor eh. Na king eh, king. Kasi ang emperor, king yan eh, noong unang panahon. So napapasunod ngayon. O, sige, para lang hindi magwala, o ibigay mo. That's the pattern of this world. Yan ang sistema ng tandaan natin mga tita, mga kapatid, mga magulang. Ha? Hindi sila ang emperor natin. Ha? Wag kayo magpadala dyan. Kaya ano ngayon kung iiyak, hayaan mo umiyak. Bakit noong unang panahon? Di ba? Nagwawala pa yan, maakit pa sa bayaw. Hayaan mo! Di ba? Next. That's the pattern of this world. Ha? Bihira nga lang kayo nagkikita. Tuwing Sunday na nga lang kayo nagkikita. Ha? Fellowship. Ayan o. Nasa occasion, nasa birthday, nasa reunion o whatsoever. Bihira na nga lang kayo nagkikita. Nagsiselfon pa. Ang tagal naman maluto. Luto na ba yung pagkain? Parang ang daming nakarelate. Oy, nasa series lang po talaga tayo. O, wag niyo akong anuhin, ha? Ha? Kakain na lang, nagsiselfon pa. Oh. Huwag na natin ilayo. Nasa church na lang, nagsiselfon pa. And then, nagtitake note ako. Okay, talaga ba? Take note sa messenger? That's the pattern of this world. Kakain na lang, nagsiselfon pa. Ito pa, bago mag-pray, sandali lang, picturean muna natin. Siyempre, mamay day natin yan eh. Kuya, subject tayo lahat dyan. Diyan lang, picture muna, magandang angle. Sige, pwede na tayo mag-pray. Tama? Make the most out of your time kapag meron tayo sa fellowship. Kapag nasa fellowship tayo ng pamilya natin. Tama? Hanggat ilang oras lang naman siguro yan. Pwede naman namang tumingin-tingin sa cellphone, pero wag naman talaga yung, grabe na talaga, grabe dut-dutan na talaga. Yung bang nakaposas ka na sa cellphone mo, grabe yun kapatid. Tama? O next. O noon, di ba? Ngayon, mamamasyal. Masyal tayo sa mall, mag-mall tayo, mag-park tayo. Wala pa rin namang bonding together kasi nagsa-cellphone pa rin. Dapat pala, wag na lang mamasyal kasi ganun naman din pala. Cellphone pa rin naman ang kaharap mo. Hindi naman yung taong gustong makipag-bonding sa'yo. Diba? So, sa bahay na lang. Meron pa akong nakita, di ko lang nalagay dyan. May nakita pa ako na video siya eh. Noong unang panahon, kapag ang nanay aalis, yung mga anak sama ako. Tapos sa malayo na si mama, sama ako. Kuha si mama ng sanga. Talagang papaluin. Ngayon, alis na ako. Sige, dito lang ako. Wala lang ganyan yung mga bata. Hindi na talaga. Bakit kasi? Yung comfort zone kasi nila eh. Internet, cellphone. Dito na lang, sige mo, umalis ka. Sige, dito lang ako. Yan kasi ang comfort zone kasi nila eh, tama? Yan kasi ang sistema kasi nila eh. Yan ang sistema ng mundo natin. Ang tanong, ito ha, seryosong tanong to ha, masama ba talaga ang cellphone? Masama ba talaga ang tab? Ang laptop? Ang computer? Masama ba talaga? Tanong ko, sa sarili nyo mismo, itanong nyo, sagutin nyo rin. Masama ba talaga? Hindi masama ang paggamit ng gadgets. Nagiging masama ito kapag ang gadgets na ang gumagamit. Hinahawakan ka na ng gadget. Pinusasan ka na ng gadget. Yun ang nagiging masama sa atin ngayon. Naintindihan? Hindi masama ang gadgets. Ha? Hinahayaan mo na lang na nakagapos ka na lang sa mga gadgets na yan. Sino dito nakakita na ng kutsilyo at nakagamit ng kutsilyo? Lahat naman siguro tayo, Ang kutsilyo, anong gamit dyan? Panghiwa, para sa pagluluto. Now, ang kutsilyo, kung hindi mo alam gamitin yan, masusugat ka.
At ito pa, kung hindi ka masugat, maaari kang makapatay. Tama? Maaari kang makapatay ng tao kapag hindi mo alam paano gamitin. The same sa cellphone. May mga namamatay dahil sa cellphone. Nakikipag-away. May nagsusuicide dahil lang sa cellphone. Dahil lang sa mga laro. Dahil lang sa sobrang addict na sa mga larong yan. Kasi may hinihingi eh. Ayaw ibigay ng magulang. Siyempre, dinidisiplina mo eh. Tapos sasabihin niya, di na talaga ako love ng magulang ko. Ay, ang mali kasi sa sistema ng world. Ang mali kasi sa sistema natin ngayon, kapag pinagalitan mo, hindi na sila mahal. Hindi nila alam, concern lang sila dahil mahal ka. Di ba, Tay? Tama, Tay? Tama. Kung ginagamit natin, makinig, kung ginagamit, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, ano? Kung ginagamit natin ang ating mga gadgets para sa kabutihan, para sa communication, learning, sa mga nag-aaral, research dito, research doon, worship, papatugtog ka ng worship, o ito pa, for business purposes, sharing God's word, then it can glorify God. Amen. Yan kasi naman talaga ang purpose ng gadgets natin ngayon eh. Malibang maglaro, walang problema dyan sa paglalaro. Walang problema. Kasi noon, naglalaro din naman tayo. Nga lang ngayon, laging social na, nasa digital world na tayo. Pwede namang maglaro, pero wag naman din sobra-sobra. Ha? But gadgets become dangerous, nagiging dangerous na when they control us. Kapag mas nauuna ang cellphone kaysa sa quiet time mo kay Lord. Mas madalas ang screen time kaysa sa prayer time. Mas nakikinig tayo sa influencers, vloggers, content creator na yan, kaysa sa word ni Lord. Naintindihan? Maghuhugas na lang ng pinggan, nakalagay pang ganyan ang cellphone. Maglalaba na lang, nasa harapan pa ang cellphone. And nung nag-swimming yung cellphone ko kasi nagbanlaw ako, wala na. Maya-maya konti, nag-red na, wala nang screen. Sabi ko, patay. Kapag may cellphone na ako, pag may bagong cellphone na ako, hindi na dapat mangyayari to. Makapaghintay naman yung vlogger na idol mo dyan eh. Makapaghintay naman yung ginagawa, yung pinapanood mo, tama o hindi? Kapag ba nanonood ka dyan sa mga influencers na yan, kapag ba nagpa-level up ka dyan, may sahod ka ba? Eh kung may sahod yan, hala, sige, inuhan nyo nga ako. Kaso wala eh, nagpuyat ka lang. Gutom pa inabot mo. Wala naman eh, nabudol ka pa. Amen ba? Nagiging idol. Nahulog yung cellphone ko kasi may pinapanood ako eh. Nagbabanlaw akong ganyan dahil naseryoso ako. Hindi ko napansin, pati pala cellphone ko kasi nag-slide siya doon sa palanggana. O, di wala. Goodbye ang cellphone. Tama? Uy, salamat. Amen po ba? So, mga kapatid, ano? Okay pa ba kayo? Okay pa? Ituloy pa ba natin? Ha? Kaya pa. Kaya pa. Pangalawa, renew the mind's perspective. Be transformed by renewing of your mind. Sa panahon ngayon, sobrang dali na lang maapektuhan sa kung ano nakikita natin online. Tama? Napakadali na lang. Ha? Napupuno tayo ng insecurity, comparison, negativity, and hopelessness. Kaya ang sabi ni Pablo, magpabago. Magpabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin, palitan natin ang maling mindset ng katotohanan ng Diyos. O, ito, number 1. Sample ako dyan. When you replace lies with truth, wala na talaga akong pag-asa. Wala na. Ito talaga yung buhay ko eh. Wala na akong magagawa. Buhay ko na to eh.
Eto na lang, hanggang dito na lang talaga ako. Pero alam nyo, yung mga renewed mind, may plano si Lord sa akin. Mas bright yung future ko. Mas matindi, alam ko na mas matindi ang plano ng Lord sa buhay ko. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Yes, Lord, alam ko may plano ka. Hindi ko pa nakikita ngayon, Panginoon, pero excited na ako sa pawarating. Yan yung renewed mind. Ibig sabihin, kapag may negative o hopeless na sa sitwasyon mo, tatapatan agad natin ng Word of God. Yun ang renewal. Amen? Pangalawa, when you change your focus from comparison to contentment. Sana all may 40 cars. May envy tayo ba, no? Ay, sana all nakakapag-travel abroad. Wala namang problema sa pagsasana all. Pero dapat doon sa kaya natin. Baka naman kakasana all mo, talagang puno-puno ka na ng utang para lang gustuhin mo lang mapuntahan yung lugar na yan. Sino ba namang, di ba lahat naman tayo nangarap, makapuntang Singapore, makapuntang Korea, makapuntang ganyan. Pero alam mo sa sarili mo na, dito ka lang, eto lang yung kaya natin eh. Tama? Pero alam nyo ba yung renewed mind? Lord, alam mo, pangarap po niyo yung sasakyan ni sister, pero Lord, grateful na muna ako sa e-bike na meron ako. Ayan yung binigay ng Lord sa'yo. So maging kontento na muna tayo, tama? Kung ano ang meron ako, Lord, kontento ako. Pero alam ko, Lord, may malaking plano ka pa sa buhay, sa pamilya ko. Amen? No? There was one time na hinatid ko yung mga bata, naka-e-bike kami, lunchtime, papuntang school. Tapos hindi ko maalala kung si Liling ba o si Tasha. Sabi nila, kawawa sila ya, oh. Sabi ko, sinong kawawa? Sila, kasi naglalakad sila. Sabi ko, oo. Pero, sabi ko sa kanila, kaya nga maging grateful tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Tingnan mo, sa atin, may 2 car. May car si tatay, si mama mo, tapos may 2 e-bike pa, may bike pa. So, choice na lang natin kung ano yung gagamitin natin panghatid sa inyo. Pero sila, kahit gustuhin mo nila na magkaroon ng e-bike, ito lang talaga yung meron sila eh. So, maging grateful tayo, sa kung anong meron tayo ngayon. Huwag tayong maghangad ng sobra-sobra. Hindi pa naman talaga natin kaya. Saka na lang. Amen? So, anumang bagay na meron ka, dapat ipagpasalamat natin kay Lord yan. Okay? Sabi ko sa kanila, okay po. We are the guardian of the next generation. So, kung nasasabi mo ng mga anak nyo yan, ng mga pamangkin, o may narinig man kayong ganyan, sabihin nyo kaagad na maging grateful tayo. So, kung anong meron tayo ngayon. Tama? You stop scrolling with envy and start scrolling with gratitude. Ay, may nakikita ko, ang ganda nito. Gusto ko din. Mayroon din dapat ako. Nakita mo yung kapitbahay mo. May malaking TV. Ay, gusto ko rin. Talagang mangutang ka pa sa Bombay para lang magkaroon ka din. That's envy. Sobra. Tama? Pero kung kaya mo naman, why not? Pero kung ano lang ang meron mo, makontento sa kung anong meron tayo ngayon. Tama? Kasi iba na nai-enjoy mo yung buhay mo na may kakontentuhan ba? Nakokontento tayo. Amen? So ano pa? Next, when you turn your anxiety and depression into prayer. So hindi natin ini-invalidate po yung mga emotions, mga nararamdaman ho natin. Na kung ikaw yan na nakaranas ka ng depression, nakaranas ka ng anxiety, saan dapat tayo lumalapit? Hindi pat kay Lord. Tama? I remember nung si Sister Lance, na nasa Canada pa siya, sabi nga niya o sa kwento niya, sus, kung alam mo lang, Day, magto 2 weeks pa lang ako sa Canada, parang gusto ko nang bumalik. Grabe yung homesick ko, sabi niyang ganyan. Tapos nung kailan lang na talagang nakaranas talaga siya ng pagka-homesick talaga. At ang sabi niya,
Parang sinasabi niya na depression talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung naranasan niyo yung depression, yan na kasi yung sistema ng world natin ngayon, yung depression. Kung nararanasan man, yung anxiety and depression na yan, lumapit dapat tayo sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Yung sabi niya, ganito yung nararanasan ko, talagang minsan natutulala na, hindi ko alam gagawin ko, pero kay Lord talaga ako nagsisik. Everyday ko nag-i-enkwentro si Lord, sabi niya. Tapos alam niyo sa mga conversation namin, lagi siya nagsisend ng mga link na panoorin mo today, ang ganda ng word na to. Tapos syempre pag nagka-fellowship kami ng mga kapatid ko every Sunday, mga ngamusta sila, kamusta si nana mo, kamusta ganyan. Huwag kayong mag-alala pag uwi niya, baka may isang dagdag na tayo ng pastora. Sabi kong gano'n, bakit? Kasi iba na ang kanyang mga salita, iba na talaga. Sabi ko, sabi ko, syempre kami na as pamilya niya, may ano kami, may kapayapaan kami na at least okay si Nana. Yung ganun sana, no, na yes, mararanasan mo na depressed ka, may pinagdadaanan ka, pero dapat, huwag tayong magmukmuk. Depressed ako, dito na lang ako. Hindi na ako magsisimba. Pa-baby ka pa. Di ba? Depressed ka na nga. Pa-baby pa. Tapos, dahil depressed ka, magsisearch ka ngayon. Signs and symptoms of depression. Ayan na. Hala, ako nga talaga siguro to. May insomnia ako. Hindi ako makatulog. Hala, may depression. Diba? Dinedeclare mo pa talaga. Si Pastora Sirin, pang-4, pang-5 na yan na nakunan. Bago lang, 2 weeks ago, 3 weeks ago. Yes, mararamdaman, nalulungkot, iyak, pero tumayo tayo, oy. Tama. Dapat, yes, kapilang ang katapat. Napagtagumpayan? Yes. Napagtagumpayan. Kaya, kapatid, ito yung encouragement ko sa inyo, nararanasan natin yung ganyang mga nararamdaman. Lumapit tayo dun sa tao na alam nating makakatulong sa atin. Alam mo na yung taong yan, sa mga posting pa lang, para hindi makakatulong sa akin to, sa problema ko, hindi to. Tama? Doon ka sa mga taong alam mong matutulungan ka sa sakit mong yan, sa nararamdaman mo, o sa sitwasyong mong yan. Tama po ba? May mga leader ka, may mga kapwa leader ka dito, may mga life group leader ka, may pastor ka, may pastora ka, may kapwa ka Kristiyano ka dyan. Lapitan mo yung mga taong yan ang makakatulong sa atin. Tama? Yan ang renewed mind. Instead of worrying, Lord, diba? Agad kay Lord lumalapit. Tama? You allow God's peace to replace panic. Amen? Pang-4, when you filter your media consumption, okay lang kahit anong panoorin ko. Trending naman eh. Ayan na yung trending ngayon, tama? Yung ilalagay mo yung cellphone mo sa ref, tapos, yung dila mo, ganyan, tapos yung body mo, ganyan-ganyan. Yan yung trending ngayon, tama? 2 weeks ago, taka na lang kami, si Tasha. Binubuksan niya yung ref. Bakit kayo lagi niya binubuksan? May plano pala siya. Parang gagayahin niya yung trending na Anong title ng trending na yun? Sugar and my tongue. Yung ganyan. Trending ngayon yan eh. Ngayon, sabi ng mama niya, Anastasia, anong ginagawa mo dyan? Nasaan yung cellphone mo? Nasa ref. May plano siya na gayahin yun. Tingnan mo. We are the guardian of the next generation. Ngayon, kung nakikita mismo ng mga anak mo yan, pamangkin mo, na ginagawa mo yan, talagang expect mo na. Mahirap supilin kung tayo mismo. My sugar, my tongue. My body, Diba? Tama? Yan kasi ang trending eh. Pero ang renewed mind, not everything good for the eyes is good for the soul.
Yan ang renewed mind. Okay. Meron namang mga content creator na mga Christian eh. May mga vloggers na mga Christians. Sa YouTube, kung talagang naiinip ka, may gusto kang panoorin, makinig ka ng mga sermons, mga encouragement, mga inspirational mga sermons, pwede naman eh. May choices naman tayo eh. Di ba? May option naman tayo, kaya lang ayaw natin. Boring. Di ba? Hindi dapat ganun. Tama? Number 5. Number 5. Wala na ba? Para meron. When you forgive instead of holding grudges. Grabe, ang tagal-tagal na ng panahon, hindi mo pa napatawad magulang mo. Ang sanhi lang naman doon, hindi mo na ibigay ang gusto. Hindi ko talaga mapapatawad yung mama ko, yung magulang ko. Life is too short. Tama? Para mag-hold ka ng grudges sa tao na yan. Amen? Pero ang renewed mind, pinatawad na ako ni Lord. Kaya pipiliin kong magpatawad din. Kahit nasaktan ka, sinaktan ka na ng taong yan, kahit na grabe na yung rejection na naririnig mo dyan, kahit grabe na yung mga pahiya o whatsoever na ginawa ng taong yan, ang mga renewed mind, kayang magpatawad yan. Pinatawad ko na. Si Lord nga, pinatawad ako eh. Amen po ba? Baka hindi ka pinakopya ng kaklase mo. Sama talaga ng loob ko sa kanya. Patawarin mo na. Renewed mind ka na eh. Amen? Renewing your mind means letting God reprogram your thinking through His Word so that you respond like Jesus, not like the world. Pangatlo, recognize the Lord's purpose. Then you will able to test and approve what God's will is. When your mind is renewed, your direction becomes clear. Tama? Kapag ang isip mo ay na-renew na, nagiging maliwanag na, nagiging malinaw na yung direksyon ng buhay mo. Hindi natin kailangan hulaan, Lord, ano kayang plano mo sa buhay ko? Bakit? Kasi wala na, alam mo na eh. Malinaw na. At dapat, kailangan nating magpa-transform araw-araw. Para bang Google Maps, para bang Waze. No, may pupuntahan ka, hindi mo pa alam yung ruta mo, hindi mo pa alam ang pupuntahan mo. Pero dahil sumusunod ka sa instruction, turn to the left, and 500 meters, turn to the right. Sumusunod ka sa instruction, ay talagang, di ba, makikita mo na kung yung pupuntahan mo is nandoon ka na. Sumusunod ka sa instruction eh. Tama po ba? God's purpose is like parang Google Maps, parang Waze, no? We may not always understand yung ruta na pupuntahan natin, but when we allow Him to lead, He directs us to the right path, His good, pleasing, and perfect will. Yung will ng Lord. So mga kapatid, no, sa umagang ito, God is calling you to resist the pattern of the world online. To renew your mind with His Word daily. And to recognize His purpose wherever you scroll. Amen? Let your feed reflect your faith. Dapat yung feed natin sa Facebook, sa social media, nagre-reflect dapat si Lord sa buhay natin. Do not let the phone control your soul. Be the influencer. Be the influencer that points people to Jesus. Amen? Now, may nagpapakita sa inyo. Yan. Alam niyo yan, yung think before you click sa GMA. 2011, nilaunch nila yung campaign na yan. Kasi, GMA 7, think before you click campaign, launch in 2011 and encourage responsible social media use by reminding people to consider the consequences of their online actions before posting. Now, alam niyo ba na meron silang pinaka-core message? Ang sabi dito, before you post, think about the impact it will have. Tama ba? Yan yung campaign ng GMA 7. Alam niyo kapatid,
Sa sistema ng world natin ngayon, kung ano-ano na lang nakikita natin, kung ano na lang pinopost, shared post natin, tama. Galit mo dito sa taong to, galit mo sa kanya. Pinopost mo yan eh. Kahit na i-delete mo yan, di natin alam may nag-screenshot dyan. Tama? So, think before you click. Think before you post. Think before you share. Imagine, kung ang buong Vision Church, magiging campaign din natin to. Ano kaya ang mangyayari, ano? Imagine a generation that uses technology not for attention, but for the mission. Na-imagine ba natin yan? Kung buo tayo, Vision Church sa atin nagsimula, i-campaign natin to. Ano kaya mangyayari? Imagine a generation who prays before they post. Tama kaya itong ipopost ko? Sandali lang ha. Baka pag ipost ko to, alam ko na iniisip nyo niyan. I-hide ko si Ate Che. Allah! I-hide ko na lang para ma-post ko to. Bahala kayo, mag-hide kayo dyan. Ha? Imagine a generation who prays before they post, who shine Jesus in every story, every caption, every message. Imagine as students, leaders, and families who post hope and not hate. Anong mangyayari sa bansa natin? Hindi ba't makakabawas tayo sa sistema ng mundong to? Amen po ba? Mga kapatid, God placed you in this digital generation for a reason. Inilagay tayo ng Panginoon sa digital generation na to for a reason. You were born at this time in this online age not by accident, but by assignment. Ano yung assignment natin? Magiging pag-asa sa susunod na generation. Ano ang assignment natin? We are the guardian of the next generation. Amen? Now, brothers and sisters, hindi ko tayo mababago sa sarili nating disiplina. Kahit anong disiplina pa dyan, kahit latiguhin mo pa yan, kahit anong klaseng motivation pa yan, kahit anong klaseng inspiration pa yan. Why? Because true transformation starts with Jesus. Sisimula kay Jesus ang totoong transformation. Kahit siguro araw-araw pa tayong mag-encounter, pero kung sa sarili natin mismo wala tayong transformation, walang pagbabago at hindi natin kasama si Jesus sa buhay natin, hindi mangyayari yan. Tama? Kung hindi tayo magde-decide na iwanan na ang nakagawian o sistema sa mundong to, hindi mangyayari yan. Amen? Gusto ni Jesus na nakakonect tayo muli sa Kanya. Hindi lang sa Wi-Fi o sa social media, tayo dapat nakakonect. Dapat sa Kanya na pinagmulan ng tunay na buhay. Amen? Kasi kahit gaano tayo ka-active online, kung disconnected naman tayo sa Diyos, mananatiling empty ang puso natin. Tama ba? Naranasan ho namin hindi nakapagsimpa ng isang buwan dahil po sa bulutong. Pero alam mo, grabe, yung disconnection, ang solid, parang iba. Iba ang feeling. Kasi, na-disconnect na tayo, hindi tayo nakakonnect sa presensya ng Panginoon eh. Pero alam nyo, ang magandang balita, ito ang good news. Si Jesus mismo ang gumawa ng kaparaanan para maibalik ang connection natin para sa Kanya. Sa krus, binayaran niya ang kasalanan natin para makabalik tayo sa relasyon ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino dito ang gusto makabalik muli sa ating Panginoon? Sino dito ang gusto makabalik muli sa relasyon natin sa ating Panginoon? Kapatid, admit that you are a sinner and you need God's forgiveness. Today, admit that you are a sinner. Nagkasala talaga ako, Lord.
At Lord, kailangan ko ang kapatawaran mo. Believe that Jesus died on the cross and rose again to give you a new life. Confess Jesus as your Lord and Savior. Surrender your heart and your ways to Him. Yun ang kailangan natin gawin. Para maranasan natin muli yung presensya ng ating Panginoon. And decide to follow Him daily and live as His disciple, both in real world and digital world. Amen. Before I close, meron tayong challenge. Now, start a small group chat or online devotion group. It can be your classmates, friends, family, relatives. Di ba nag-share tayo ng mga Bible verses sa GC? So kung mag-share tayo ng Bible verses sa GC, sendan din natin sila ng mga Bible verses. Tama? Lalo na yung mga friends natin abroad, nasa ibang lugar, relatives na hindi mo nakakasama dito, no? Mga magulang na malayo sa'yo. So, ito yung challenge natin this week. Nasa digital world tayo, tama? Ito yung topic natin eh. So, share a verse or prayer every day sa buhay niya. Magiging ambag man lang natin sa sistema ng mundo. Amen? Tama po ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sige ba, tayong lahat ay tumayo. Gawin natin yun. Starting today. Once na mag-send kayo ng Bible verses sa GC natin, sendan nyo rin yung mga kamag-anak, kapamilya mo na malayo sa'yo. Maaring doon makakatulong tayo na mauwi natin sila kahit papano. Meron tayong reminder dyan ulit. Ayan, yung reminder. Use technology wisely. Don't let it use you. Use technology wisely. Don't let it use you. Be a digital disciple for Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Sabihin mo, hoy, be a digital disciples for Jesus. Sa likod, sige, be a digital disciples for Jesus. Gawin natin yan. Tayo lang. Kita nyo yung sistema ng mundo natin ngayon. Kung walang mga righteous men, righteous women, natatayo sa generation natin ngayon, ano nang mangyayari sa mundo? Kailangan tayo, lahat. Kailangan ka, kapatid, para magpabago sa sistema ng mundong to. Amen po ba? Magpa-transform tayo araw-araw. Kailangan i-renew na natin yung mind natin daily. Amen po ba? Alam mong hindi nakakatulong sa'yo yan, then huwag mong gawin. Amen? Alam mong hindi nakakatulong sa kaluluwa mo, edi huwag mong panoorin. Huwag mong gawin. Ang sabi nga sa word natin nakaraan, ang problema kasi sa sistema natin ngayon, kung ano yung tama, yung ginagawang mali eh. Kung ano yung mali, yun yung ginagawang tama. Tama? Pero salamat na lang, meron tayong series na to. Amen? Ang ganda ng series natin, ano? Next mga, nasa na tayo? Week 6 na tayo. At sa susunod na linggo, bring someone mas matindi ang word next week. Yes. The more na patapos ang ating series, the more na gumaganda yung mga topic natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be a digital disciples. Huwag kang mawawala next week. Amen? Sige, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin.
Lord, inaamin namin na kami po ay makasalanan. Lord, minsan parang sumusobra na, Panginoon, yung addiction namin sa mga gadgets, Lord, na meron kami. Hindi na namin alam, Lord, na parang mali na pala yung ginagawa namin. Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. At naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ay namatay sa krus para sa amin, O Diyos. At Ikaw ay nabuhay para bigyan kami ng bagong buhay, Panginoon. Lord, pumasok ka sa aming puso. Baguhin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. At simula ngayon, Lord, gusto na naming sumunod, O Diyos, sa iyo. At magiging digital disciple na gagamit ng tech para sa kaluwalhatian mo. Hallelujah. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na nandito. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa na magiging digital disciples kami sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang, O Diyos, na Lord, mai-share yung gospel mo sa mga tao, O Diyos, na hindi pa nakakilala sa iyo. At Lord, itong nasa online world, nasa digital world na, Panginoon, Lord, we pray na mas lalo mo pa kaming gamitin itong mga cellphones namin, itong mga gadgets namin. Lord, naniniwala kami na kung bakit meron kami niyan. Hindi lang, Lord, para mag-enjoy kami, hindi lang para sa pag-scroll, sa panonood, o kung ano-ano. But Lord, meron po kaming purpose para dyan. At Lord, gamitin mo, O Diyos, ang bawat isa, lalo ng aming mga kabataan na nandito, O Diyos, na Lord, magiging good influence kami sa mga classmates namin, Panginoon. At maging mga nanay na nandito din, Lord, mga magulang, mga young adults, Panginoon, gamitin mo rin kami, Lord, na magiging guardian, Panginoon, sa next generation. Lord, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Gawin mo pa kaming lalong magiging liwanag sa mundong ito. Sa sistema ng mundo na, Lord, napakadilim na, Panginoon. Gawin mo kaming liwanag sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, Panginoon. At Lord, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa word, Panginoon, na aming narinig. At Lord, naniniwala kami na hindi lang namin ito narinig lang. Bagkus, Lord, naniniwala kami na ito'y may apply sa aming buhay, O Diyos. At Lord, starting from now, starting today, Lord, isa kami, itong Vision Church, Lord, isa kami na makakapagpabago sa sistema ng mundong ito, O Diyos. Gamitin mo ang bawat isa. Gamitin mo ang buong Vision Church, Panginoon. At magliwanag ang buhay namin, Panginoon, para sa mga taong wala pa sa inyo. Lord, maraming salamat. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.